Yung naalala niyo po, Sek, na personal experience niyo sa Lindol. Okay. Alam ko yan. Apo, ano po yung naalala niyong Lindol sa probinsya namin, sa Romblon, sa Ojongan, Romblon. Naiwan ako sa bahay ng lola ko. Nakadungaw ako sa bintana. Kasi malaki yung bahay ng lola ko, ang kaharap niya munisipyo. Likod ng munisipyo, pero actually doon naman lumalabas ang karamihan. Ang National Highway. So doon lang ako, wala kang magawa sa probinsya. Dumudungaw ka lang, tinitingnan mo sino dumadaan. Lumindol. Ilan taon po kayo nun? Mga 7? I think 7 years old? Maybe 7 to 8. So talagang hirap kang tumayo at bumabalandra ako sa wall. Hindi ko alam na drop, cover, and hold. Opo, wala pa. Baka wala pa naman. Bata pa kayo. So ang purpose ko, sarado yung pinakaharap eh. So kailangan akong bumaba sa likod and then puntang ground floor and then pupunta sa kalsada. Yan yung instinct ko, pupunta ko sa open area. Open area. Kaya ko namang maglakad, pero bumabalandra ako, so nakaganon ako. Habang lumilindol, bumababa ako, tapos nakita ko yung sa first floor, doon nilalagay ng lola ko yung mga suka niya. Suka. Mayroon siyang yung sa likod doon nagsusuka siya. Bumubuka yung gumaganon yung pintuan ng cabinet at lumalabas yung mga bote. And then doon sa eskinita, mga 2 to 3 meters wide, may shared pathway ng kabilang bahay na kamag-anak din namin. Talagang gumaganon ako. So malakas talagang lindol yun. Yun yung first experience ko ng malakas na lindol. Pero looking back, kaya ko pa naman tumayo. So tingin ko naman, matibay yung sa lola ko. Kaya, and then, hindi pa intensity 8. Hindi pa. If I look at it, mga 6 lang siguro yun. Naalala niyo po kung ano yung pumasok sa isip niyo that time? O natakot Yung ba mga kayo? cabinet, yung mga cabinet na mabuti na lang nakatali yung... Usually may tali yung mga cabinet na nakadikit sa wall. Sa may wall. pako and then may alambre. Ganun katibay ang pako nun, Sek, ha? Saka usually mayroong mga alambre na nakadikit. Para hindi siya tumumba. Hindi tumumba. Ano po, may takot po ba that time? Parang... Siyempre natakot ang konti, pero I mean... wala. Kailangan... Pero siguro kung nandun lang ako, wala rin mangyayari sa akin. Baka nga, siyempre hindi tama yung ginawa ko. Kasi bata pa naman kayo. Wala pang earthquake drill na Opo, hindi kami wala pa. tinuturuan. But that was very strong for me. Yun na yung pinaka talagang... Naalala ko na una. Hindi nyo na makakalimutan. And then talaga. meron pa ako naalala, fake news. Alam ko may nangyaring sunog and then merong news na dumating sa amin, may tsunami daw. May papuntang tsunami. May tsunami warning daw. Meron kaming part ng town namin doon, Ferrol. Ngayon, isang bayan na. Pero dati barangay ng Ojongan yun. May tsunami daw. So panic yung iba, may tsunami. Yun para doon sa Pacific Ocean, sa Peru. Di ba? So yun yung una kong fake news na naalala. Meron na palang fake news talaga. Hindi mo alam na fake yun eh. Baka lang sa transmittal, siguro sa radyo. Tsaka syempre kung may nangyari, parang diba? tawid-tawid ng information. 60s yun eh, or 60s or 70s. Kailangan ko matrace ko ng event yun. Ano pong ginawa nyo nung narinig nyo na may yung aming tirahan nasa hill eh. Wala kaming pakialam kasi malayo kami. So parang okay, narinig namin pero wala nasa ko taas effect. kaming lugar, di ba? Saka hindi kami masyadong eh. Parang alon daw, may alon. Yun yung mga naalala ko. Mga bagyo, marami rin akong naranasan. May mga time na natanggalan kami ng bubong, lipat lang kami sa kapitbahay. Pero ang pinaka-unique na hindi ko malimutan na high school ako eh. Counterclockwise ang ang pang-rotation. rotation. So may isang bahay doon, pag ganun eh, sa north ang bagyo, so south ang bagyo. Yes. Yung bahay natagilid. Apo. So ito yung kalsada, ito yung papunta sa aming eskwelahan. Tumagilid yung bahay na kahoy. Apo. Malaki. Matibay yung tumagilid, mabuti hindi tumamba. So talagang parang delikado. At kaming mga kabataan nun, umiiwas pag nandun sa harap ng bahay. Then the following year, naman sa south naman yung bagyo. So papuntang norte.
Alam mo yung bahay tumayo. Bumalik. Hindi ko malimutan yun. Kasi yung mga kaklase kong mabiro, Oo. nung year before, Oo. pag nakita na doon may-ari, tumunta sa Doon sa wala. kinakadyawan, di ba? Pero mabuti na lang tumayo. Bumalik sa dati. That's the force of nature, no? Pero sanay kami sa mga bagyo. Opo, kasi daanan din naman ng bagyo talaga. Wala pong DSWD doon. Basta okay lang kami, magtutulungan lang kami mga kapitbahay. Ano po ang natatandaan ninyo na talagang nag-mark sa inyo na ngayon sa profession ninyo ay nag-link na yung bang naranasan ninyo ay parang naging inspirasyon ninyo dito ngayon sa... Well, hindi naman ako pumasok sa FIVOX dahil nandun. No? Pero meron pa akong isang earthquake episode na parang natuwa din, na-appreciate ng mga tao yung yung sinabi namin. In 2017, nagkaroon ng magnitude 6.5 sa Ormoc, Leyte. So pumunta ako sa Ormoc, nag-briefing ako sa mayor then, either si Lucy or si Richard, and then may vice mayor. Gabi ako nag-briefing kasi ng hapon na yung aking dating. Then ang tanong nila, ano yung magnitude? Na posibleng mga 5.5, gano'n. Plus or minus. Kailangan nating paghandaan. So, the following day, bumalik ako sa munisipyo. Gusto ko silang i-meet ulit kung ano na nangyari. After going to the field na kung saan gumalo yung fault. Lumindol. Talagang malakas. So, panic din yung mga tao. Nakita naman nila ako. Punta lang ako sa outside ng building. Hindi pa ako nakapasok. 5.5 or 5.6 yung intasan. Uy, tama yung sinabi nyo, Doc. Well, at least, nabibigyan natin sila ng mas scientific answer na posibleng guidance nila. Sabi ko, pag ganun lang yung lindol, huwag kayong masyadong magpanic. Drop cover and hold. Kasi kung ang 6.5 nga hindi kayo nabuwal. Di, pag naabutan kayo dito, protektahan lang sarili. So may mga ganong mga pangyayari na yung ating nasasabi ay talagang nakakapagbigay ng tamang guidance. Opo. Sa family po, Doc, syempre sa profession nyo, kung minsan kung kailan mayroong ganyang pangyayari, mas kailangan kayo ng mga kababayan natin eh. Sa family, meron po ba kayong parang naging struggle before bago kayo talagang, masabi natin siguro hindi naman kayo tatagal kung hindi kayo naintindihan na ng pamilya ninyo sa profession nyo eh. Of course, fully supportive ang ating family. Although, I can clearly remember, di ko malimutan to. Yung panganay ko, lalaki. Yung son ko, pumipili ng i-enroll na course sa UP. Civil Eng, accountancy. Pero ang sabi niya, geology na lang kaya. Mukhang madaling pumasok. Binibiro lang naman niya ako. Biro lang naman. Pero daddy, hindi ako papasok sa profession mo. May sinabi siya, pero biro uli. Sikat nga kayo, wala ka lang kayong pera. Hindi, biro lang. Sabi niya. Ang ayokong mangyari ay maranasan namin yung maranasan ng pamilya ko at ng mga anak ko, yung naranasan namin na parati kayong wala dahil sa trabaho nyo. So ayaw niyang parang away from the family kung magkaka-family siya. Pero sabi niya, naintindihan namin yung trabaho nyo. We appreciate your work for the country. Pero sabi niya, hindi niya lang tutularan yung... May sacrifice din sila. Yes. Pati akong wala, pupunta ako sa iba-ibang lugar. Lalo na kung may emergency, kailangan, hindi ako matutulog doon ako natutulog sa office. Yes. Nung sumabog nga ang Taal Volcano, nagpadala na ako ng maleta ng mga damit. Yung anak ko na lang bumibisita doon. Kaya hindi ako umuwi. So, ano lang po yun? 2020 lang po. Marami kami sa FIVOX na doon na natutulog. I mean, ganun din naman ang ibang mga katrabaho natin sa gobyerno. Pag-asa, Office of Civil Defense, DS, doon na kami natutulog. Kasi kailangan kami doon eh. Pero paano nyo po paintindi sa family na ito na talaga ito na ang buhay ko or naintindihan Of course, noong una, ayaw ng wife ko na ganoon. Ay, wala eh, ganoon na talaga yung trabaho ko.
There was a time in 99, may malaking earthquake sa Pangasinan na ramdam sa Metro Manila. Blackout. O brownout ang tawag dito. No? So, lumindol. Inassure ko muna na walang nangyari sa bahay. Yes. And then inalam ko kung saan yung epicenter. Sabi ko, kailangan ko nang mag-drive babalik sa office. Nag-aaral ako noon, pero nataon na bumalik ako para yung ibang mga kailangan kong gawin, dito ko gawin sa Pilipinas. So, nag-drive ako papuntang Vivox. Madaling araw, iniwan ko sila. So, Sinabi ko lang na, ligtas kayo. Kasi ang layo ng epicenter. Pero kailangan ako sa opisina. pero sa inyo Madaling po, araw yon. sa inyo po, Sec, ano yung personal nyong feeling pagka ganon na aalis kayo eh? Siyempre, Siyempre, pamilya. ayaw mo. In fact, may mga discussion kami sa Vivox noon. Na kunyari, papasok ka sa Vivox. Nasa gitna ka sa isang lugar, nasa gitna between your house and Vivox. Pag lumindol ng malakas, anong gagawin mo? Saka pupunta. Papunta ka bang Vivox? Babalik ka sa bahay. Opo. So, yun yung mga debate. So, importante sa atin, kung lalo na sa disaster field, ang ating trabaho, rescuer lalo, siguraduhin mo na maayos yung bahay mo, hindi magko-collapse, at alam ng kapamilya mo kung anong gagawin. Kasi pagdating ng panahon, syempre kailangan mo ring i-fulfill yung trabaho mo bilang taong gobyerno o rescuer, di ba? So, importante na safe dyan. Kaya nga, sinasabi ko rin sa mga companies na minsan ako'y nagsasalita, yung mga tao mo na rescuer, yung mga lineman, kunyari, service provider ka, yung mag-aayos, tulungan nyo naman na siguraduhin ang bahay nila hindi babagsak. Kasi once na merong namatay, bumagsak, unahin nila pamilya, hindi mo masisisi. Tama yun. Importante yun. So, importante na kung ganito ang trabaho mo, siguro di mo ring ligtas ang pamilya mo bago ka makapagtrabaho ng seryoso at concentrated. Nangyari yan nung Ondoy Pag landing ko sa NAIA, ang daming rescuer na nagme-message sa akin, i-rescue sila. Rescuer na yun. Rescuer na yun. So, importante talaga na if you want to be serious about your job, you have to talagang seryosohin mo rin para din sa pamilya mo. Kaligtasan, siguruhin mong ligtas nila para makapagtrabaho ka rin ng maayos. Po, salamat po. Then, last message po natin para sa ating mga kababayan. Mga gusto nyo pa kayong iparating sa ating mga kababayan. Sa atin pong mga kababayan, ang ating bansa ay talagang nakaranas na at makakaranas pa na mga malalakas na posibleng lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, bagyo, baha, landslide. Kaya nating labanan ito at tayo'y maging handa ng tama kapag una, alam natin yung mga panganib na pwedeng tumama. Meron tayong mga hazard maps and apps. Hazard Hunter, pwede nating tingnan. Kung paano tayo mas maging ligtas, meron din tayong guidance. Pero hindi lang pansarili natin ang ating titingnan. Yung kapamilya at mga kapitbahay at yung buong komunidad within the community, alam natin ang gagawin kasi mas panatag ang buhay at mas ligtas ang buhay natin kung ligtas din yung ibang tao na baka sila ang dapat makatulong sa inyo. Importante na makibahagi tayo, ibahagi natin yung tamang informasyon, tamang kahandaan para masigurado natin na mas maraming ligtas tayo mga kababayan. Kapag ligtas ang ating mga kababayan, yung pagtulong sa ibang kapwa natin ay mas madali kasi mas maraming pwedeng tumulong. Baka hindi mo isipin, baka sila din ang tutulong sa iyo kung sakaling may masamang nangyari sa atin o sa ating mga pamilya. Kaya alamin ang tamang gagawin at magtulungan po tayo.